Kumusta? Mabuti! For today's video. Pupunta dito sa bahay ang kapatid ni Nili at inihanda ko na yung orange para ibigay sa kanya at galing yan kay Rapi at mayroon din kami. Pansamantala, ayan muna ang huling dala ng orange dito sa bahay ni Rapi dahil tapos na ang anihan ng orange at sa susunod na winter na ulit. Isa nga din sa matagal ko ng gusto ay ang makarating sa taniman ng orange ni na Lola at kahit nga nung nabubuhay pa si Lola ay madalas ko din sinasabi sa kanya na gusto kong pumunta sa taniman ng orange. At syempre gusto ko kapag pupunta doon ay yung mismong araw na nag-aani sila ng orange. At ngayon nga na wala na si Lola ay posible na makapunta ako doon at syempre kasama natin si Nilush. Dumating pala ng araw na yan ang kapatid ni Nili para ibigay sa akin ang kauna-unahang sahod ko kay Nili. Ngayong siya na ang aking mismong employer at siya na ang aking working visa. Bago nga nawala si Lola ay nakaayos na lahat ang mga kailangan para kay Nili para mabigyan din siya ng sariling caregiver. Kaya nang mawala si Lola ay nakaredy na lahat at basta na lamang ako inilipat kay Nili. At ay nga't nagagalit si Nilush dahil inalis ko yung saksak ng TV at ipinalit ko yung electric pan. Mainit na nga dito kaya inilabas ko yung aking electric pan na nasa kwarto ni Lola at pansamantala ko nga yung inilagay doon dahil masikip sa aking kwarto. Bukod sa akin sahod ay magbibigay din daw ulit ng bayad para sa naiwang utang sa akin ni Lola. Pangalawang bayad na nga yan at sinabi ko din naman sa kanila noon na okay lamang kahit hulug-hulugan basta ang mahalaga ay matapos at makumpleto ang bayad. Yan yung yearly benefits na nakukuha ko kay Lola at simula nga nung namatay ang kanyang anak na panganay ay hindi niya na nakumpleto ang pagbabayad sa akin. At buti na nga lamang din at mabait ang buong pamilya ni Lola dahil baka kung sa iba yan ay baka hindi na ako binayadan kahit pa may listahan at may pirmahan kami ni Lola. Pagkalibing ni Lola noon ay kinausap ako ni Rapi at ng kanyang anak na bunso tungkol sa aking sahod kay Nili at sa naiwang utang ni Lola. Walang mahabang paliwanagan basta sinabi ko lamang sa kanila kung paano nagkautang sa akin si Lola at sinabi ko din na pwede din silang tumawag sa agency para magtanong ng computation. Pero sabi nila ay hindi na daw kailangan na tumawag sa agency at okay na daw yung aking mga sinabi. At ay nga nakadalawang beses na sila ng bayad sa akin at tiwala din naman ako kay Lola noon na babayadan niya ako at matatapos niya ang utang niya sa akin. At ngayon nga isang bayad na lamang nila at makukumpleto na din. May mga nagsasabi nga na dapat ay hindi ka na nagbabayad sa utang ni Lola dahil nagbablog ka naman. Kung maliit na halaga lamang sana ang pinag-uusapan ay bakit hindi at kung wala talagang kakayahan si Lola na magbayad ay okay lamang. Ang kaso ay hindi ganon dahil si Lola ay mapera. Yun nga lamang ay may katamadan si Lola na magbayad ng buo kaya ang ginawa niya ay inunti-unti lamang din sa akin ang pagbabayad. At lagi niya din sinasabi sa akin noon na wag daw ako mag-alala dahil babayadan niya daw ako. At kung sakali nga na hindi ako magpabayad ay sino naman ang makikinabang sa pera na pinaghirapan ko kung hindi ibabayad sa akin? Napakadali nga sabihin para sa iba na wag ko nang singilin ang utang ni Lola pero hindi nila alam ang naging pagod ko sa pag-aalaga kay Lola at Nili na araw-araw ay stress at puyat ang kalaban. At kung tutuusin nga ay mas malaki ang natipid nila sa akin dahil dapat si Nili ay mayroon siyang sariling caregiver. At dahil ayaw ni Nili magpaalaga sa iba kaya ako na lamang din ang nag-alaga sa kanya. At nga't magkakasumpong na naman si Nilush at nahingi ng medyas at kahit summer na nga dito sa Israel ay gusto niya ay laging nakamedyas. Nakaalis na nga din ang kapatid ni Nilush at linggo-linggo ay pumupunta naman siya dito sa bahay para kamustahin at dalawin si Nili. At kahit wala na nga si Lola ay inaasikaso at hindi naman nila pinababayaan si Nili. Thank you very much. Thank you very much. Sanato ba? Ay nga tagpasalamat din naman dahil sinuutan ko siya ng medyas pero ang kasunod ay Shanato ba o Happy New Year daw. Pero malapit na din nga ang kanilang Jewish New Year dito sa Israel na gaganapin sa September. Niyaya ko nga din si Nili na lumabas at sabi ko ibibili ako ng karne at sa pagkain naman ni Nili ay walang problema dahil marami siyang stock sa bahay. At dahil putis life si Nilo siya hindi pwedeng magutom kaya hindi siya pwedeng mawala ng pagkain. Горячая колбаска, пожалуйста. А у нас есть вкусные? Ella, можно один пакет? At dahil ayaw nga ni Nili sa karne ay iniwan ko siya dun sa may tabi pero sinundan niya ako at nag-aalala daw siya sa akin. Kung makapag-alala nga ay akala mo'y napakalayo ko pero 2 dipa lang naman ang aming agwat. At hanggat naghahanap kami dyan ng marshmallow at nagpapabili sa akin ng kasama kong bata at mahilig nga si Nili sa mga pagkaing pangbata. Ito. Matsat? Boy. Dati-rati ay ice cream ang pinabibili sa akin ni Nilush pero pinagbawalan ko muna dahil mayat maya ay gusto niya kumain ng ice cream at kapag hindi mo binigyan ay nagkakasumpong.
Kaya sa halip na ice cream ay marshmallow na lang ang pinabili niya sa akin. At ingat may baon kaming payong at kahit nga maaga pa ay masakit na sa balat ang sikat ng araw. Dito nga sa Israel ang mga tao hindi nagpapayong kahit gano'ng kainit at minsan nga ibibiruin ka pa at tatanungin kung naulan ba daw kaya ako nakapayong. At ingat pagdating namin ng bahay ay humingi agad sa akin si Nilush ng kanyang marshmallow at para nga lamang bata kung kumain. Paunti-unti nga lamang ang aking ibinibigay pero mayat maya naman ay humihingi. Ang mahirap nga lamang kay Nilush kapag meron siyang pagkain na katulad niyan ay mayat maya ay gusto niyang kainin at kapag hindi mo binigyan ay minsan ay nagkakasumpo nga. פרח לב הזהב עשיתי מזה, פרח לב הזהב עשיתי מזה. Perak. כן, פרח לב הזהב. At ingat sabi niya sa akin ay tingnan ko daw ang kanyang ginawa at bulaklak daw yan. Kinagatan niya nga lamang ng tigka-konti pagkatapos ay pinagdikit-dikit kaya ang akala niya ay nakagawa na siya ng bulaklak. Ay siya nga dito lamang ating kwento for today's video at maraming pong salamat sa inyong support at laging panunood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.